ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta, ibinunyag na nakalabas na ng bansa ang ilang mga contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Ito'y ayon sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Subalit hindi umanyo niya ito mapipigilan dahil wala pa naman daw silang kasong kinakaharap. At kaugnay niyan, nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Binanggit ba ni Senador kung sino itong mga nakapuslit na ng bansa? Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangiisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite, lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng show cause order si Edgar Acosta, ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation na una nang ipinasabpina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa show cause order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, papalang sabina, mapipilitang huwaran. So, para naman hindi lang masabing masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isyuhan ng Lookout Bulletin Order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Magkaroon ng lookout. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Sa ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala ng feelers sa kanya na handa umanong tumistigo pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak ang kanyang impormasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Alam nila, merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko murang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Kung wala naman bago, paano naman yun? So, maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Samantala, isinampina na ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya.
Si Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa 9 na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinagsabihan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza ang Chief of Construction Division at Engineer Juanito Mendoza ang Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Ana Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Ang Darcy and Ana Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Alex, sa ngayon naipadala na ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice, particular na kay Secretary Boying Remulla, yung kanilang request na maisailalim sa lookout bulletin o watch list yung 35 mga personalidad. Kabilang na dyan yung mga contractors at mga DPWH officials at iba pang idinadawit dito sa maanumalyang mga flood control projects. Sabi ni Marcoleta sa Lunes ay kailangan humarap ang mga ito sa ipinatawag na investigasyon. Pinag-aaralan na rin, Alex, ng komite na magsagawa ng hearing tuwing Friday o kaya ay Huwebes kung kailan walang sesyon ang Senado para daw maging mahaba yung kanilang pagdinig at investigasyon dito sa maanumalyang issue. Alex. Ay, salamat no na pagtanto nila na gusto ng taong bayan yung medyo mahaba-haba na hearing, hindi yung nagmamadali dahil alas 2 may session na sila. Okay, isang tanong, Mayan, sa madaling salita, hindi na papayagan o di kaya hindi na i-entertain ni Senador Marcoleta itong mga pinapadalang representative na mga kontratista at maging na mga DPWH officials. Tama ba ako? Oo, Alex, kasi wala naman daw silang maisasagot. Ang kailangan daw ang nasumagot yung talagang may-ari at nung nakakaalam ng lahat ng proyekto at lahat ng dokumento tungkol dyan sa mga flood control projects. So ibig sabihin sa Lunes, simula sa Lunes, kung may representative na darating dyan, uwi, parang gano'n. Hindi naman papawin, Alex. Pwede naman silang manood at umupo doon sa gallery ng Senado. Pero priority pa rin na nandun sa harapan at sumagot sa tanong ng mga senador yung mga ipinatawag na resource person.